Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclet TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Tatagpuan natin yung ikatlong bahagi ng panalangin ng Panginoon at ang panalangin ito ay para sa mga mananampalataya ngayon at sa mga darating pang panahon. John chapter 17 verses 20 hanggang 26. Sa mga huli lamang sila ang idinadalangin ko. Ang sabi ng Panginoon, tinutukoy niya dyan yung mga alagad na kanyang kasama nung siya po ay nasa lupa pa. Hindi lamang silang idinadalangin ko pati ang mga mananalig sa akin dahil sa pahayag ng aking mga tagasunod. No, so pinapanalangin niya yung magiging mga mananampalataya, no, pagkayari niya na umakyat, nag-resurrect at nag-ascend doon sa langit at makabunga ng mga tagasunod niya. Kumilos at nagpahayag ng magandang balita ng Ebanghelyo ang mga 12 apostol at ang iba pa mga disipulo. Kaya nga ang magandang balita ng kaligtasan ay lumaganap sa buong sanlibutan. Ang sabi nga ng aklat na Roma, ang Ebanghelyo, ang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas, una ng mga Hudyo at sumusunod dyan ay mga Grego o ang mga Hintil. Kasama po tayo sa mga Hintil dahil hindi naman po tayo mga Hudyo. Naturally, kaya nga na tayo ay nabiyayaan ng Diyos, inabot ang bawat isa sa atin ng pangangaral ng salita ng Diyos. No? At tayo po na nagsisi ng ating mga kasalanan at tayo na tumanggap, kinilala natin ang Panginoon Kristo bilang ating tagapagligtas at Panginoon ng ating mga buhay, tayo po ang ipinapanalangin ng Panginoon Kristo sa panalangin ito. At maging yung mga susunod pa sa atin ng mga mananampalataya na bunga ng pagsunod sa utos ng Panginoon Kristo, matatagpuan natin sa Mateo 28:19-20, na humayo kayo sa sanlibutan, ipangaral ninyo ang Ebanghelyo at gawing mga alagad ang mga bansa. Sa panalangin ng Panginoon Kristo ay may dalawang mahalagang items o prayer request na binanggit ang Panginoong Hesukristo. Ang una po ay matatagpuan natin sa verse 21. Ang sabi ng Panginoon Kristo, Ama, maging isa nawa silang lahat. Ang tinutukoy dito ay tayo at yung mga mananampalataya, ang simbahan sa ating panahon at sa darating mga panahon. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako ay nasa iyo, gayon din naman maging isa nawa sila sa atin, upang ang mga tao sa daigdig ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Napakahalaga na ang mga tao na nilikha ng Panginoon ay dapat maniwala na ang Panginoon Kristo ay isinugo ng Ama upang ang makasalanang sanlibutan, ang mga tao na nagmana ng kasalanan at likas na makasalanan ay makatagpo ng buhay na walang hanggan, kapatawaran sa kasalanan sa pamamagitan na nag-iisang tagapagligtas na si Jesus. At dahil nga ang mga mananampalatayang ito ay galing sa iba't ibang backgrounds, iba't ibang lahi, iba't ibang edukasyon, mayroong mataas ang mga karanasan, pwesto sa kanilang mga trabaho, mayroon din namang hindi mataas, iba't iba ang kanilang mga kostumbre, iba't iba ang mga tradisyon at paniniwala ng bawat isa sa kanila, sigurado na mawawalan ng pagkakaisa o magiging disunited ang katawan ng Panginoong Hesukristo. Kaya napakahalaga ng panalangin ito. Tingnan ko po kanina sa isa pong site sa Google ang apat na mahalagang dahilan o mga pinanggagalingan ng hindi pagkakaisa ng mga mananampalataya ng Panginoon sa local church man o sa universal church. At binanggit ng website na ito, una, yung lack of communication.
No, kulang sa pakikipagtalastasan o bukas na komunikasyon ang mga tao, mga mananampalataya sa local church at higit sa lahat sa universal church. At alam natin na napakahalaga ng pakikipag-usap o pakikipagkomunikasyon para maging maayos ang relasyon ng magkakapatiran. Ang ikalawang dahilan na tinuring ng website na ito ay lack of direction. Yung walang malinaw na patutunguhan ang local church o kabaliktaran ng isang mananampalataya ay walang direksyon sa buhay. Dahil mismong ang Panginoon ang ating direksyon. Ang banal na kasulatan ang nagsisilbing compass, nagbibigay sa atin ng tamang landas. Sabi nga ng Panginoon siya ang tunay na daan at ang daan ay mayuturing natin na isang direksyon at malaking tanong na ang isang mananampalataya, maging ang isang grupo ng mananampalataya o local church ay walang direksyon. Napakahalaga na mag-usap ang mga pamunuan ng isang iglesia upang magkaroon ng maliwanag na direksyon. Generally, ang ating pong direksyon ay tunay na makamukha natin ang Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos, maliwanag na ating pong binanggit na tayo ay mangaral ng salita ng Diyos at magwagi ng mga disipulo. Ang ikatlong dahilan, lack of expectations. So, mula po sa banal na kasulatan, alam naman natin na ang expectation sa bawat isang mananampalataya ay magkaroon sila ng buhay na binago. At ang buhay na kasama ang Panginoong Jesucristo ay kakaibang buhay. Kaya nga ini-expect natin sa mga mananampalataya ng Panginoon na katulad na ang Panginoon Jesucristo ay isang ilaw ng sanlibutan. Ang wika ni San Mateo, magliwanag na gayon ang inyong mga ilaw upang makita nila ang mabubuti ninyong mga gawa at luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Sa gobyerno o pamahalaan ng isang simbahan o ng local church, ang pastor ay mayroong expectation sa dapat siyang gawin. Ang mga diakono o mga leaders mayroon ding dapat na gawain. At higit sa lahat, ang mga members din mayroon dapat ginagawa. Ang pagdalo natin sa ating mga pagtitipon, ang pagbisita natin sa ating mga mananampalataya ng hihina, at ang patuloy na paggawa natin na mabuti ay ang mga ekspektasyon o inaasahan na dapat nating isinasabuhay. At ang kahuli-hulihan ay lack of focus on God and the truth. Ang susi para sa pagkakaisa ay ang pagkaalam ng katotohanan. At ang pinakasentro ng katotohanan ito ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. So Jesus is the center of it all. Siya ang may gawa at para rin sa Kanya ang may gawa. Purihin ang Panginoong Jesucristo. Kapag hindi nakafocus ang bawat isa sa atin, ang local church na ating dinadaluhan, ang katawan ng Panginoong Jesucristo, hindi magkakaroon ng tunay na pagkakaisa ang Kanyang katawan. Dahil ang tunay na pagkakaisa ay nakabase sa kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman maging isa nawa sila sa atin upang ang mga tao sa daigdig ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa atin. Ang tunay na pagkakaisa sa katawan ng Panginoong Jesucristo ay nakapundasyon sa pagkakaisa ng Diyos anak na si Jesus at ng Kanyang Ama na nasa langit. Ako at ang Ama ay iisa. Kung papaanong ang Ama at Anak ay iisa, ninais din sa panalangin ng Panginoong Jesucristo na tayo bilang bahagi ng katawan ng Panginoong Jesucristo ay magkaisa. Amen? At ang ikalawang prayer item na Panginoong Jesucristo ay matatagpuan natin sa John chapter 17 verse 24. Ama, sila ibinigay mo sa akin at nais kong makasama sila sa kinaroroonan ko upang makita nila ang karangalang ibinigay mo sa akin sapagkat minahal mo na ako bago pa nilikha ang daigdig.
Ano yung prayer request? Ang sumunod na prayer request ng Panginoon Jesucristo, dahil siya na nga po ay nasa langit at ang kaluwalhatian ay ibinigay na sa kanya ng Ama, ninanais ng Panginoon Jesucristo na ang mga mananampalataya kasama ang bawat isa sa atin ay maging testigo or witness. Makita natin, maranasan natin ang kaluwalhatiang ngayon ay nasa Panginoong Hesukristo. At kailan po kaya yan magaganap? Sabi ng Panginoong Hesukristo sa John chapter 14 verses 1 to 4, ang sabi niya rito, aki pong babasahin. Ang sabi ng Panginoon, si Jesus, huwag na kayong mabalisa. Sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaganda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaganda ko na kayo na matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo makapiling ko kung saan ako naroroon. Napakaganda at kamangha-mangha ang layunin ng Panginoon Jesucristo nang siya ay umakyat doon sa kalangitan, hindi niya nilimot ang bawat isa sa atin. Ang katibayan, umakyat siya doon sa kalangitan, ang sabi niya, inihahanda niya yung pupuntahan ng bawat isa sa atin. At kapag naihanda na ng Panginoon Jesucristo ang ating mga titirahan doon sa kalangitan, ay babalik ang Panginoon. Sa pangalawa niyang pagbabalik, tayo ay kanyang kukuhanin upang doon sa kalangitan ay physical, literal natin makita ang kanyang kaharian at ang kanyang kaluwalhatian ay maranasan ng bawat isa sa atin. Na habang tayo rito ay nasa lupa, ang sabi ng banal na kasulatan, tayo ay binigyan ng seal or ng tatak na tayo na nga ay mga anak ng Diyos. At ang tatak na ito ay walang iba kundi ang banal na spirito. At dahil ang banal na spirito ay tumitira sa templo na hindi ginawa ng tao kundi sa templong gawa ng Diyos, ito'y walang iba kundi ang ating mga katawan. Nangangahulugan po na nararanasan na rin natin ang bahagi ng gloria ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng presensya ng banal na spirito. Kaya nga ang tawag sa atin, tayo ay mga carriers of God's glory. Tagapagdala tayo dito sa lupa habang tayo naririto ng presensya ng kaluwalhatian ng Panginoong Hesukristo. Share Jesus. Subscribe and Share share Paraclet Paraclet TV. TV. Go, go, go.